finally, ito na nga. Na-approve na po ako sa aking application sa Maya Credit, which is ito talaga yung pinaka-aantay kong moment. And you know naman, sa mga followers ko dito na nasubaybayan nyo yung aking journey dito sa aking Maya application, sa aking Maya Credit, on how I applied it, and puro reject yung nangyayari sa akin, and nag-antay po ako. And recently lang, no, few days, nag-share po ako ng video regarding Maya, diba? Dahil may offer nga po sila sa akin. So, in-offer nila ako. Meron na po akong approved amount na 5,000 pesos na limited offer lang po siya sa akin. Tuwan-tuwa ako that time kasi, of course, diba? Sino ba namang ayaw ma-offeran ni Maya? So, anyways, that time na inactivate ko siya, Maya Credit is not ready for me yet. So, ibig sabihin, rejected ako, hindi po ako na-approbahan, hindi na-activate successfully. So, I was disappointed that time kasi nga, may offer sila sa akin, pero hindi naman pala nila mapapanindigan, hindi naman pala nila maibigay-bigay sa akin, hindi na nag-grant sa akin. Buti na lang, meron tayong mga viewers o mga followers nagko-comment ng mga tips like ulit-ulitin lang daw or after ilang days, i-try daw ulit at ma-activate na raw. Yun. So, hindi ko akalain na legit pala talaga. Actually, after 3 days, tsaka ko siya tinry and then na-approve po ako. So, don't worry, i-share ko po sa inyo later on how I activate it, on how I apply it, magkano po yung credit offer nila sa akin, magkano po yung interest, ano yung mga tips na pwede kong i-share sa inyo sa mga wala pang Maya Credit o wala pang offer dito, ano yung i-share ko sa inyo na ginawa ko, ano yung mga activity ko para ma-offeran ako agad kay Maya Credit. So, lahat po yan i-share ko sa inyo sa video na ito. So, bago yun, no, kung legitimacy check lang din naman ang pag-uusapan regarding Maya is legit pa sa legit ito. So, Maya is not just an e-wallet but a digital bank regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. And alam naman natin kapag regulated ng BSP, wala na tayong tanong dyan. And of course, SEC registered, CIC accredited. Yung nga sasabi ko sa inyo, kung legitimacy check lang naman, walang problema dito kay Maya. And a very well-known e-wallet and a digital bank talaga in the Philippines. Yan. And FYI, Maya Credit is a product of Maya Bank. Kaya nga po si Maya, hindi rin siya basta-basta talaga nag-offer talaga, lalo kapag hindi ka qualified or eligible sa requirements, terms and condition and grounds nila para ma-offeran ka nito. Now, back to it. So, this time po, i-share ko sa inyo kung paano po ako na-approve, paano po ako nag-activate ng aking Maya Credit. And ito try din natin na mag-access to pay bills, to withdraw. So, titingnan natin kung magkano yung projected interest niya. Lahat po yan i-share ko sa inyo. So, open ko lang po yung aking Maya app and then agad-agad po dito sa dashboard, punta tayo sa credit. And the next step po, dito daw po natin pwedeng gamitin si Maya Credit. Then after that po, click lang po natin itong apply now. And then lalabas po yung privacy notice niya. And then click lang po natin itong continue. And then dito po, mag-fill up po tayo ng kanilang application process, yung kanilang form dito, fill upan lang po natin. Like this po, yung kanyang billing details, includes billing and date. So, dito po pipili lang po tayo ng date po ng cut-off ng ating pagbabayad. So, dito po pipiliin ko lang po yung day 15. Then, after that po, i-confirm lang natin to. So, dapat po sigurado na tayo sa ating cut-off date, no? Kasi once na-confirm po natin to, hindi na po siya pwedeng palitan. And after that po, confirm lang natin. So, next po, fill upan natin yung ating billing email address. Of course, yung ating personal details. And then, dito po sa baba, nagre-require din po sila ng mother's maiden name. And then, fill upan lang po natin na nag-continue po tayo. So, sa next step po, nagre-require po sila sa atin ng contact reference. Isa lang naman po yung nire-require nila. Huwag kayong basta-basta maglalagay dito ng contact reference nang hindi nila alam ha, ginawa mo pala siyang contact reference. Kasi mag-i-inform po kasi ito si Maya sa contact reference mo na inalaw mo siyang maging contact reference dito. Ngayon, kung hindi niya alam, baka ma-offend yan sa'yo, baka mag-away pa kayo. So, kaya nilalagay ko po dito kung muli yung spouse ko or family members lang para walang issue, diba? So, anyways, after this po, click lang natin tong continue. And then, i-review lang po natin yung mga details po na binigay natin kanina. I-confirm lang natin kung tama ba. And then, kung may mali, i-edit lang po natin. And then, after that po, kung okay naman na, confirm lang po natin. So, right after that po, mag-wait lang tayo ng segundo. Then, agad-agad po nakalagay dito na meron na daw po akong offer na 5,000 pesos. Legit nga po. Kasi ito po yung nag-notify sa akin na may approved amount daw po ako na 5,000 pesos sa Maya Credit. Kaya legit po talaga na this is for me na. So, ready na siya sa akin. So, anyways, na nakalagay po dito yung aking billing end date or yung aking cut-off, naka-indicate na po dyan. So, dito po sa aking fees and interest po. So, ang aking EIR po or effective interest rate po is 9.55%.
So, mataas siya, no? Mas mataas siya than GCash, S-Loan, Lazada, Fastcash. Mas mataas yung kanyang interest rate. Ito yung kanyang breakdown ng kanyang EIR, which is, ito nga pong tinatawag niya na service fee daw na 9.49% plus documentary stamp tax. Click lang po natin tong si sample computation para maintindihan natin tong documentary stamp tax kung magkano ito. So, ito po yung sample billing computation na. Kunwari, kumuha ka ng 1,000 pesos, no? Yung service fee niya po is 9.49%. And then, yung documentary stamp tax niya po, ang computation po niya is 0.75% times 30 over 365 days of use limit. Kaya sobrang baba niya lang. 0.62 lang naman yung kanya documentary stamp tax. Mababa lang. Kapag ito total po natin tong service fee na 9.49 documentary stamp tax po, ito na po yung kabuuan niya, 9.55%. So, napakaliit lang po talaga na portion. Then, yung contribution ni documentary stamp tax. So, ang malaki dito yung service fee. And yun nga, nagtototal siya. Again, ang kanyang EIR or effective interest rate is 9.55%. So, yun siya. So, anyways, click natin tong proceed, no? Then, after that po, magsisend po sila sa atin ng one-time PIN, ang 6-digit PIN. Enter lang po natin once na receive natin. Then, click natin tong verify. And then, agad-agad po, magna-notify si Maya sa atin regarding po sa approved loan offer po nila sa atin. And then, nag-reflect na rin po siya dito. By the way, no, once nag-activate po tayo ng ating Maya Credit, doesn't mean nakapag-loan na tayo dito. Again, it doesn't mean nakapag-disburse or nakapag-loan, nakapangutang na tayo dito. Kasi yan yung lagi yung tinatanong once na inactivate natin yung loan. Hindi pa po. Wala pa po tayong ginawa. Wala pa po tayong ginalaw dito. Inactivate lang po natin. So, I hope malinaw sa inyo yan. So, like this, wala pa po akong ginawa dito po. Inactivate ko lang yung aking offer para anytime po na kailangan ko siyang gamitin, magagamit ko siya, di ba? So, anyways, no, i-try natin i-transfer to e-wallet. Papakita ko lang sa inyo paano siya i-transfer. So, click lang natin tong transfer to e-wallet. And then, isagad natin 5,000 pesos. And then, click lang natin tong continue. So, ito po yung breakdown niya. So, sa 5,000 pesos po, 474.50 po ang kanyang service fee dahil 9.49% nga po yun. And then, yung documentary stamp tax niya po is 3 pesos 0.08 lang. So, nag-total po siya ng 5,477.58. So, clearly po, ang interest niya po sa 5,000 is 477.58. So, kung kukunin mo yung interest rate nun is 9.55% nga po. So, legit po yun na yun naman talaga ang declaration po ni Maya Credit regarding sa kanyang effective interest rate. So, next thing, I'll try to pay bills here. So, magta-try ako sa Meralco. Try natin sa Meralco kung gagana siya. So, ayan, pila pa lang natin yung details and then click lang natin itong pay. Then, after that po, as you can see, nandyan si Maya Easy Credit pero invisible po siya. Hindi siya maikiklik po kasi hindi siya available to use. So, mag-try po tayong magbayad ng ibang bills like sa PLDT ko po. So, ayan, pila pa lang natin yan. And after that, po, continue tayo. And then, ito yung breakdown niya. Then, click lang po natin itong pay. And then, after that, po, ganun ulit. Hindi siya magamit. Kahit i-click mo yun, hindi siya talaga gagalaw. Kasi nga po, hindi pa ata siya pwedeng gamitin dito. So, anyways, hanap tayo ng ibang pwedeng pagbayaran. Like, aking loans, home credit, ha-track natin sa home credit. So, ayan, fill up pa natin. And then, next tayo, pay tayo. And then, ganun din po ulit. Ganun at ganun. Hindi pa siya pwedeng gamitin sa bills payment. So, this time, iibahin natin, no? So, meron kasi akong QR sa Greenwich sa SM, no? So, itry natin yun kasi QRPH yun eh. So, try natin. Napunta tayo sa ating Maya app. Click lang natin tong QR button dito sa baba. Then, click natin tong upload QR. Then, titingnan natin. Then, enter lang po natin tong amount like 1,000 pesos, no? Then, click natin tong pay. As you can see, visible siya. Ayan, no? Naka-green siya. And then, nakita nyo rin po yung amount, di ba, ng aking available credit sa Maya. And then, nandito na rin yung projected na interest rate nga po niya. So, hindi po katulad nung nagpipay tayo ng bills, no? Hindi siya visible. Ngayon, visible siya kapag gumamit po tayo ng QRPH code. Then anyways, click lang po natin itong continue. So sa next step po is the breakdown of payment. So as you can see po, working siya dito sa QRPH code. Of course, hindi ko naman itutuloy ito, no? Pinakita ko lang po sa inyo kasi once naman kinlik mo yung pay now, tuloy-tuloy na rin yan. So anyways, as I mentioned kanina, no, nung nag-activate tayo ng aking Maya Credit, no? So before tayo mag-apply, di ba, in-explain nila kung saan pwede gamitin si Maya Credit lang. So nakalagay dito, pay with credit in-store and online store via QRPH. Kaya nga po, working kanina yung QR code ni Greenwich, di ba? So, dito po sa baba, makakapag-transfer daw tayo to our e-wallet. And tinry din po natin, pinakita ko sa inyo, and talagang gumagana siya. So, pwede rin daw po natin gamitin sa pambili ng load, gaming pins, and more. So, dito po sa isang ito po, itong pay your bills on time, so nakalagay coming soon. So, kaya pala hindi ko siya magamit to pay my bills. So, hindi ko alam kung account ko lang yung ganito dahil bago pa lang. Anyways, ako lang ba? Ako lang ba yung hindi pa maka-access sa bills payment? Kayo ba na may
Maya Credit, nagagamit nyo ba siya? So, comment down below kayo ha. So, by the way, no, yun lang siya. Yun lang naman siya kadali, no. Finally, na-activate natin. Pwede natin magamit si Maya Credit. Pera muna sa bills of payment na hindi ko pa siya pwede talagang magamit as payment method. Anyways, masaya na lang ako kasi matatry ko na siya finally. So, ang bad thing lang dito, para sa akin, no, honestly, yung kanyang interest rate is talagang mas mataas compared again kay GCash, Sloan, Last Pay Later, Lazada Flash Cash, Bilis, and many other more. So, medyo mataas talaga siya. Pero reasonable pa rin naman. Nandun pa rin naman talaga sa recommended EIR din naman ni BSP. So, wala tayong karapatan magreklamo dito kasi Maya is Maya na very legit talaga. A digital bank and e-wallet. So, maybe sooner, bababa din siguro yung kanyang interest rate. Kain lang siguro muna natin tong kanyang interest rate. Gamitin natin si Maya Credit kasi of course, hindi ito tataas. Kung hindi natin ito gagamitin, di ba? Usually, ganun naman. So, tips na pwede kong i-share sa inyo para ma-offeran kayo ng Maya Credit, mag-fund kayo sa Maya Wallet and then mag-pay bills kayo kahit paminsan-minsan lang. Kasi actually, nung na-offeran ako nito, Maya Credit, zero po yung laman ng e-wallet ko. Actually, honestly, wala talaga akong sobrang activity dito kay Maya or let me say, napakadalang ko talaga gumamit ng Maya as payment method for QR payment. So, as I remember, no, so parang 2 or 3 beses lang ako nag-buy dito ng Meralco bills and then nag-load lang ako ng 2 beses. Tapos nag-fund lang ako dito ng 2 beses which is withdraw ko din after 2 weeks. Ganun po. Kaya hindi pa po ako nakapag-save money po dito sa Maya, no? Wala pa. And honestly, wala pa po akong Maya physical card. So, masasabi ko talaga wala akong sobrang activity dito. As in, yun lang po talaga. Nag-fund lang ako dito ng 1,000 pesos, 500 pesos. Pinapag-stay ko lang po ng 1 week or 2 weeks. And then yun nga, nawi-withdraw ko din siya. Ginagamit ko rin siya. And then, yun lang talaga. As in, wala po akong ginagawang iba dito. Advice talaga, mas mapapabilis na ma-fare kayo dito once po na meron kayong frequent activity dito. May savings kayo, may physical card kayo, gumagamit kayo ng QR payments dito. Magbabayad kayo ng bills, meron kayong funds sa e-wallet. Napakadali nyo lang ma-offeran, promise. Kasi update ko na lang kayo time to time regarding my Maya Credit. Of course, i-update ko kayo once po na ma-offeran tayo ng aking Maya personal loan is ito yung pinaka-inaantay ko. So, yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please naman ito like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you po for watching this video. Bye!